Pero ako, nangangarap ako. At pagkakataon ko na to, kaya wag mo akong inisin ng mga kamartiran mo. At Camille, hindi ka maaaring magkamali sa pinagagawa ko sa'yo. Dahil kapag pumalpak ka, hindi na malalaman ng tunay mong ina kung nasan ka. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya rito. Buhay ang mama ko? Oo, pero tuluyan mo siyang hindi makikita o makikilala man lang kapag hindi mo sinunod ang gusto kong mangyari. Malinaw na binablackmail siya nito. Nanlulumong napaiyak na lamang si Camille nang iwan siya nito. All these years, pinapaniwala siya ng kanyang ama na wala na ang kanyang ina noong sanggol pa lamang siya. Na kaya nito na pang-asawang Tita Maricar niya ay dahil wala na itong asawa. Ano ang dahilan ng kanyang ama para magsinungaling sa kanya? Kay tagal na niyang nagtitiis sa puder ng kanyang madrasta, gayong buhay naman pala ang kanyang tunay na ina. Ngayon higit kailanman niya kailangan ang isang tunay na magulang pagkatapos ng mga naranasan niya rito. Labag man sa loob niya, gagawin niya ang nais nito. Gagawa na lamang siya ng paraan. Magdamag niyang inisip kung paano niya isasagawa ang paraang kanyang naisip. Bago siya dalhin ng antok, nakaisip na siya ng counterplan sa gustong mangyari ng kanyang Tita Maricar. Sana lamang ay umayon sa kanya si David sa planong iyon. Kunot noong napatuon ng pansin ni Franco sa paparating. Tila naghahanap ng kaaway na naglalakad sa pathway ang madrasta ni Camille patungo sa villa. Curious na bumaba siya mula sa balkonahe. Naudlot naman ang pagbaba niya sa hagdan matapos marinig ang maingay nitong pagsasalita nang salubungin ito ng kanyang abuela. Sinasamantala ng apo niyo ang kainosente ng stepdaughter ko, Senyora Linda. Hindi ko itong papayagan. Teka sandali, Maricar. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Sagot ng kanyang lola habang sinasabing maupo ang bisita sa sofa. Nagtapat sa akin si Camille. May nangyari sa kanilang apo niyo. Kailangan panagutan ni David si Camille. My God! Hindi naman siguro. Gusto kong makausap ang apo niyo ngayon din, Senyora Linda. Hindi ako papayag na madihadong stepdaughter ko. Parang may mali sa sitwasyon. Nakuro ni Franco habang nakikinig sa usapan ng dalawa. At bago pa niya matukoy kung ano iyon, kinutuban na siya. Mabilis siyang bumalik sa pinanggalingan at maingat na binaybay ang papunta sa silid ni David. Hindi na niya nakuhang kumatok dahil dinig niyang papaakyat na sa hagdan ang kanyang lola at ang madrasta ni Camille. Siya naman ang napatda sa nakita nang mabuksan ang pinto. Nakaupo sa kama si David. Walang suot na damit habang kayakap si Camille. Kapwa nagulat sina Camille at David nang sa halip ng Tita Maricar niya ang nagbukas ng silid ay si Franco ang pumasok doon. Napakalas sila sa pagyayakapan. David, lumabas ka na ngayon din. Utos nitong nagmamadali. Diyan sa bintana, bilis! Sa kagulatan yata, agad naman itong tumalima. Mabuti na lamang at kasya ang katawan nito sa bintana. Balkonahe naman ang bababaan nito kaya mabilis itong nawala sa paningin nila. Nang makalabas na ito ay siya naman ang hinarap ni Franco. Walang sabi-sabing iniyakap nito sa kanya ang katawan. Napahiga siya sa kama kasama ito, sabay sa paghalik sa kanyang labi. Bago pa siya makapag-react, muling biglang bumukas ang pinto. Ang magkasunod na figura naman ng kanyang madrasta at ni Lola Linda ang lumitaw roon. Anong ibig sabihin nito? Galit na sabi ng kanyang madrasta. Diyos mio! Bulalas naman ni Lola Linda. Napabangon si Franco at Camille. Hindi nito inaalis ang pagkakayakap sa kanya na parang inaasahan nitong sasaktan siya ng kanyang madrasta. Ngunit sinugod nga siya nito. Talagang galit ito. Hindi dahil umaarte lamang gaya ng sabi nito sa plano nito kagabi. Alam niyang galit talaga ito dahil pumalpak siya. Mabilis namang naiharang ni Franco ang sarili sa pag-atake ng kanyang madrasta. Nakakahiya kang babae ka. Huminahon kayo, tita. Pananagutan ko po si Camille. Gawin mo, apo. Galit na ring wika ni Lola Linda na walang kamalay-malay sa dramang nangyayari. Kung bakit naman kasing sumingit-singit ang Franco na ito sa eksena. Hindi ko kukonsintihin ng kalokohan mong ito. Sinasabi na nga ba't may kakaibang nangyayari dito?
Sa lalong madaling panahon, Lola, kapag naihanda ng lahat ng dapat ihanda, magpapakasal kami ni Camille kahit kay Mayor. Dala ng pagkabigla, takot at pagkalito ay napaiyak na lamang ang dalaga ng sandaling iyon. Nang araw ding iyon, hindi pumayag si Franco na maisama siya pabalik sa kanila ng kanyang madrasta ng nag-iisa. Kasama ito at si Lola Linda ay kinuha nilang tatlo ang ilang damit ni Camille at mahalagang gamit doon. Hindi makareklamo ang kanyang madrasta dahil seryoso ang salita ni Lola Linda nang kausapin ito. Huwag ka nang magreklamo dyan na parang paslit pa itong si Camille, Maricar. Halatang naiinis na wika rito ni Lola Linda. Asa edad na ang mga bata at walang masama kung magkakagustuhan sila. Ano pa bang gusto mo gayong magpapakasal na nga sila? Siya naman ay parang bangkang papel na sunod-sunuran lamang sa agos. Gusto niyang pag-isipan muna ang epekto ng lahat ng mga pangyayari. Una na sa kanyang sarili, ngunit magulong-magulo ang isip niya. Kanina, bago mangyaring kaguluhan ay kinausap niya si David. Ipinagtapat niya rito ang nais mangyari ng kanyang madrasta. Naunawaan naman siya nito at walang kahirap-hirap na sanang napapayag niya ang binata sa kanyang plano. Magpapanggap sana sila ni David na talagang may namamagitan na sa kanila. Hahayaan nilang humantong ang drama sa kunwari ay pagpapakasal nila. Tutulungan siya ng binata na mag-stage ng peking kasalsanan nila. Mananatili silang kasal nito hanggang sa malaman niya kung nasaan at sino ang tunay niyang ina. Handa na sila kapwa sa gagawin. Tinanggal pa nga ni David ng damit para daw mas convincing. Subalit bigla na lamang lumitaw si Franco at naging napakabilis na ng mga pangyayari. Ngayon, dahil hindi umayon ang lahat sa plano ng Tita Maricar niya, malabo nang ipaalam pa sa kanya nito ang kinaroroonan ng tunay niyang ina. At ang labis na nakapagpapagulo sa kanya ay ang gagawing biglaan nilang pagpapakasal ni Franco. Alam niyang hindi basta na lamang pinagpapasahan ang ganon ang kaseryosong bagay. Hindi ganon kabilis. Mabuti sana kung magnobyo man lang sana sila nito. Totoong may atraksyong nagsisimulang mabuo sa pagitan nila, ngunit sapat na ba iyon para masabing mahal na nga talaga nila ang isa't isa? Sapat na ba ang damdaming iyon para makasal sila? Kailangang makuusap muna niya ang binata bago sila pumasok sa ganoong commitment. Sa guest room siya dinala ni Lola Linda nang makabalik sila sa villa. Saka na kayo magtabi ni Franco, Camille, kapag kasal na kayo. Alam niyang prangka talaga ito, pero nag-init pa rin ang kanyang pisngi sa sinabi ni Lola Linda. Pero kung inaalala niyo ay sasabihin ng ibang tao, bakit po gusto niyo dito na ako tumira, samantalang hindi pa kami nakakasal ng inyong apo, Lola? Bahagya nitong pinalaki ang mga mata. Nakita mo naman siguro kung paano ang reaksyon ni Maricar sa nangyari. Anong garantiya na hindi kanya sasaktan oras na nawala kami sa paningin niya? Hindi naman yata kayo papayag sa ganun ni Franco. Marami ka nang ipinagtiis sa babaeng yun, apo. Tama na yun. Naluluhang nayakap ni Camille ito. Napakabuti niyo sa akin, Lola Linda. Dahil mabait ka namang bata, Camille. Ang ipinagtataka ko lang, bakit sabi ni Maricar ay si David ang karelasyon mo? Hindi ko po alam. Sabi na lamang niya. Paglabas niya ng silid ay nalaman niyang umalis si Franco. Nakapaghapunan na sila nang makabalik ito. Sinamahan niya ito sa komedor matapos itong hainan ni Aling Nori. Maaari ba tayong mag-usap pagkakain mo? Simula niya. Tanong din ang iginanti nito. Hindi mo ba tatanungin kung saan ako nanggaling? Hindi niya mabasa kung ano ekspresyong nakalarawan sa anyo nito ng mga sandaling iyon. Wala pa akong karapatan. Kahit ang kasambahay mayroong karapatang magtanong sa umaalis na amo. Mailan ako nilakad. Kasama na ron ang pagpunta ko sa munisipyo para kumuha ng application for marriage license. Kinausap ko na rin si Mayor. Ayokong akalain ng kahit sino na peke magiging kasal natin. Hindi ganito ang inaasahan niyang magiging pag-uusap nila sa harap ng hapag. Kumain ka muna. Mamaya na tayo mag-usap. Maiwan mo na kita. Bago naman siya makaalis, may kinuha ito sa bulsa at inilapag iyon sa mesa sa tapat niya. Isa yung red velvet case. Nahuhulaan na niya kung ano ang laman niyon. Saglit siyang napapikit. Everything was too overwhelming for her. Muli siyang dumilat at nakita niyang kampante lamang na ipinagpatuloy ni Franco ang pagkain. Imbis na buksan ang kahita, tumayo na lamang siya at binitbit iyon. Wala naman siyang balak na kunin iyon.
Ayaw lamang niyang ma-offend ito habang kumakain pa. Thank you. Nagawa pa niyang sabihin bago ito iniwan. Sa balkonahe siya ipinadpad ng kanyang mga paa. Ipinagtataka niyang ipinakikita ni Franco na gusto nito ang nangyayari dito ngayon. Ginagawa nito ang tama sa tingin ng lahat, ngunit iba ang kutob niya, para itong may hidden agenda. She could sense it, hindi lamang niya alam kung paano. Something must be wrong. Iyon ang gumugulo sa isip niya hanggang sa sundan niya siya roon ni Franco. Did you like the rings? Bungad nito. Rings? Aniya, hindi niya binuksan ang kahita. Nananatiling hawak pa rin niya iyon. Balak niyang isaoli iyon dito nang hindi iyon tiningnan pa. Yes, our wedding rings. Gusto niyang sakta ng sarili. Bakit ba inakala niyang engagement ring ang binili nito? Hindi nga naman kailangan yon. Pakakasal na sila nang hindi dumaraan sa engagement period. Hindi mo pa pala binubuksan. Hula nito. Kinuha nito sa kamay niya ang kahita at ito na ang nagbukas niyon. Tumambad sa kanya ang dalawang identical na platinum band na may simpleng design. Inalis ito sa kahita ang mas maliit na singsing at isinuot sa kanyang daliri. Perfect. Anitong nasisiyahan, bagay na bagay iyon sa kanyang daliri na para bang sinukatan siya nito. Makapal at mabigat ang singsing. It was like a sign. Isa iyong tagapagpaalala na kapag nagpakasal na siya kay Franco, hindi na siya makakawala sa piling nito. Inalis niya ang singsing at ibinalik iyon sa kahita. Franco. Bumuntong hininga muna siya bago nagpatuloy. Pinupuno pa rin siya ng pagkalito sa nasusuungang sitwasyon. Hindi natin kailangang ituloy ang napagkasunduan natin ni Lola Linda at Tita Maricar. Nagdilim ang mukha nito. Bakit? Unfair yun sa'yo. Siyempre, gusto mong makasal sa babaeng mahal mo, and that you'd have the usual conventional trimmings of a wedding. Hindi ganitong napilitan ka lang. At siyempre, gusto mong may preparasyon na magiging kasal mo. Kung ang gusto mo lang iparamdam sa akin ay ang hindi natin pagkakaroon ng kasal simbahan, huwag kang mag-alala, Camille. You will still have your big white wedding after everything has been settled. Nagkakamali ka. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Napo-frustrate niyang saad. Naging seryoso ang pagkakatingin nito sa kanya. Ano pala? Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na makasal sa akin. Wala namang nangyari sa atin. Wala kang obligasyong pakasalan ako. Nangunot ang noo nito. At ano sa palagi mo mangyayari sa'yo kapag umatras ako sa kasunduan? Si David na naman ang babalingan mo? Maayos sanang lahat kung hindi ka sumingit at pumalit sa pwesto niya. Sumbat naman ang dalaga nang maalala na naman ang ginawa nito. Hindi ka mapapanagutan ng pinsan ko sa tunay na kahulugan ng salita, Camille. Madilim pa rin ang mukhang turan nito. Siya naman ang napakunot ng noo. Bakit? He can't marry you. Sino ba kasing may sabi siyang magpapakasal ako sa kanya? Lumalim ang pagkakakunot ng noo nito. At nakikipaglaro ka lang pala sa kanya ng lagay na yun? Hindi mo ko maiintindihan kung lagi mo nalang igigiit ang interpretasyon mo sa lahat ng mga nakikita mo. Giit naman niyang ganti. Anyway, aalis na lang ako para hindi na ako makadagdag pa sa mga pinoproblema mo. Saan ka nga pupunta kung sakali? Naglihis siya ng tingin. Susundin ko na lang siguro ang suggestion noon ni Joy na lumuwas kami sa Manila at doon maghanap ng trabaho. Ano? Makikipagsapalaran ka lang doon, ganun? Hindi mo alam kung ano sinasabi mo, Camille. At sa Manila pa. Ang akala ko ba, ayaw mong suway ng stepmother mo. Sabi mo pa, siya na lang natitira mong pamilya kaya ka nagtitiis sa poder niya. Saglit niya itong sinulyapan. Hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit ito. Ipinagtapat sa akin ni Tita Maricar na buhay pang tunay kong ina. At sasabihin niya sa akin kung nasaan ang nanay ko, kung haayon ang lahat ng kanyang plano. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata pagkaalala roon. It's useless now, Franco. Hindi umayon ang mga nangyari sa plano niya. Si David, at hindi ikaw ang gusto niyang pakasalan ko. It goes without saying na malabo ko na rin makilala ang tunay kong ina. Inilagay nito ng basta na lamang sa bulsa ang hawak na kahita.
Lumapit ito sa barandilya ng balkonahe at itinuon ng mga kamay sa pasama na roon. Matagal itong nanatiling ganoon lamang at nang muli itong magsalita, gusto niyang mapailing sa kalamigan ng tinig nito. Gusto ng iyong stepmother na si David ang pakasalan mo for obvious reasons. Financial security. Ganun ka rin ba, Camille? Walang mahalaga sa akin ngayon kundi makilala ko ang tunay kong ina. Naghihinanakit na pasigaw niyang tugon. Nagpawala ito ng hangin. Kung yun talagang pinakamahalaga sa'yo, hayaan mo. Ako nang bahalang umalam sa identity ng tunay mong ina. Gagawa ko ng paraan para magkita kayo. Uunahin kong tungkol dun bagong tungkol sa kasal natin. I gave my word to Lola and to your stepmother. Wala akong balak na bawiin pa ang mga nasabi ko na. Hindi na niya na ituloy ang nais sabihin. Walang sabi-sabing iniwan siya ni Franco roon. Lalong bumigat ang kanyang puso pagkatapos. Hindi niya inaasahang iyon ang magiging pasya ni Franco sa mga ipinagtapat niya. Nang gabing iyon, halos magdamag siyang nag-isip. Subalit sumapit ang bukang liwayway nang wala siyang pasya na nabuo para sa kanyang sarili. Tama ba na magpakasal siya kay Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.